Maraming Diyos na banal, sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang pasasalamat, sapagkat ikaw ang Diyos na buhay na sinasandigan ng aming mga pananampalataya. Panginoon, nakikita mo po yung puso ng bawat isa. Ano man po yung taladala namin ngayon, Panginoon, alam namin na wala kaming dapat ipag-alala sapagkat ikaw ang Diyos na buhay na kumakalinga at nag-aalaga sa amin. Panginoon, sa mga sandaling ito, samahan kami ng banal na Espiritu sa pag-aaral ng iyong mga salita. Bigyan mo, Panginoon, ng mga pagpapalang nagmumula sa iyo sa pamamagitan ng iyong mga salita o Diyos ang bawat isa. Gamitin mo, Panginoon, ang iyong tagapagtulod bilang channel of your blessing at ang banal na Espiritu paulawa sa bawat salita mo na aming babasahin. Maraming mong salamat, Panginoon, na natin ang aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Last meeting po nung Sunday, pinag-aralan po natin yung tatlong trial ng ating Panginoong Jesus. Sabi ko po, bago po siya makarating sa cross, bago po siya mahakulan o ipapo sa cross, nagkaroon po ng 6 na trial sa Panginoong Jesus. At pinag-aralan nga po natin yung tatlo nung last Sunday. At ngayong Sunday, tatalakayin po natin yung tatlo pang natitirang trial sa Panginoong Jesus. Nakita po natin mga kapatid, yung first trial ng Panginoon ay hindi naging fair. Karumal-rumal, unjust, walang justice na nakita tayong ibinigay sa ating Panginoong Jesus. So nagmamadali na ang mga Jewish leaders. Kailangan na nila at gusto nilang mahakulan na ang Panginoon. John 18:28. Then they brought Jesus from Caiaphas into the praetorium, and it was early, and they themselves did not enter the praetorium, so that they would not be defiled, but might eat the Passover. Makikita natin dito mga kapatid, ang kaipokrituhan ng mga Jewish leaders. Ayaw nilang madumihan ang kanilang mga sinasabing kamay. Itinuturing nilang madumi ang palasyo ni Pilato, yung gobernador ng mga panahon na yun. Pero doon nila idadalhin ang Panginoong Jesus. Sa tingin niyo mga kapatid, anong fair trial ang makukuha ng ating Panginoong Jesus? Ang sabi diyan, dahil nagmamadali sila, dinala nila ang Panginoong Jesus ng maagang-maaga dahil sila po ay kakain ng Passover. Itong mga tao ito, binulag ng relihiyon. Why? Sabi ko nga last meeting, because eating the Passover lamb was a picture of believing Christ. And yet, nireject nila ang ating Panginoong Jesus. John 18:29. Therefore Pilate came out to them and said, "What accusation are you bringing against this man?" Mga kapatid, makinig po tayo mabuti. Mahalaga po ito. Itong trial na ito was the most interesting. Si Pilate, sinigurado niyang kung lamang siya, gusto niyang malaman ano ba talaga ang kasalanan ng ating Panginoong Jesus. Ano ang tunay na kaso ng ating Panginoong Jesus? Kagulat-gulat mga kapatid na itong si Pilato pa ang nakakita ng kamangha-manghang personalidad ng ating Panginoong Jesus. So nagtanong siya, sabi niya, "What accusation are you bringing against this man?" At yung mga religious leader, very upset sila sapagkat kung blasphemy po ang ibinibintang nila, mababaliwala po yung kaso na binibigay nila sa Panginoon. Why? Sapagkat blasphemy o pamumuso o pamumutya ay hindi problema kay Pilato.
Why? Dahil ang ginodiyos na mga Romano noon ay yung Caesar. So, kung sabihin ng mga Jews leaders na yan po ay namumusong, yan po ay nagbablasphemy sa pangalan ng Diyos, walang problema kay Pilato yun. So, very upset sila na parang nakita ni Pilato, wala akong makita kasalanan dito sa tao nito. John 18:30 and Luke 23:2. Sila'y sumagot, hindi po namin siya dadalhin sa inyo kung hindi siya gumawa ng masama. Siya ay pinaratangan nila ng ganito. Napatunayan po namin na inililigaw ng taong ito ang aming mga kababayan. At pinagbabawalan niya magbayad ng buwis sa emperador. Sinasabi pa niyang siya raw ang Kristo na isang hari. Marinig nyo o nakita nyo mga kapatid, yung first to 3 trial, ano yung ibinabato nila sa Panginoong Hesus? Blasphemy, pangungutya sa pangalan o pangungusog ang sinasabi sa Panginoong Hesus. Ang sinasabi ng Panginoong Hesus, siya po'y mula sa Diyos, siya po'y anak ng Diyos, siya po'y unique, at siya po'y kaisa-isang tagapagligtas, siya po'y Mesaya. Pero anong binibintang sa Panginoong Hesus ngayon mga kapatid? Ang sabi niyan, siya daw ay nanliligaw ng tao at hinihikayat nila ng Panginoong Hesus na ang bawat tao ay huwag magbayad ng buwis. Ito ba yung totoo? Sinabi ba ito talaga ng Panginoong Hesus? At ginawa ba ito talaga ng Panginoong Hesus? Samantalang sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 22:21, sabi ng Panginoong Hesus, ibigay nyo ang para kay Caesar at ibigay nyo ang para sa Diyos. Napakaliwanag. Hindi po siya nagsasabi o nagbubuo ng grupo na huwag kayo magbayad ng buwis sa gobyerno. Sapagkat ang hindi po pagbabayad ng buwis ay isang pamamaraan ng pag-iimagsik sa mga Romano. Kaya ito ang sinabi ng mga Hudyo. At idinagdag pa nila na ang Panginoong Hesus ay isang hari. So, pag sinabing ang Panginoong Hesus ay isang hari, so, dinagdag nila yon. Magkakaroon ngayon itong mga Romano, itong sa Caesar, na ito pa rin nagtatayo ng isang harian. So, magiging balakid sa kanila o hadlang o threat sa kanila itong ating Panginoong Hesus na nagtatayo ng mga grupo ng pag-aalsa, sari-saring mabibigat o kasinungalingan ang bilintang sa ating Panginoong Hesus. At ito po'y napaka-dangerous sa mga Romano. Magiging karibal ng Caesar ang ating Panginoong Hesus. Mag-aaklas puno ang mga tao dahil sa ating Panginoong Hesus. Alam niyo mga kapatid, ito yung kahanga-hanga kay Pilato. No, he remained cool. Very cool siya. Talagang, kung makikita niyo yung movie, parang totoo yun. Talagang cool lang siya. Gusto niyang makita ang katotohanan. Hindi po nagpadalos-dalos si Pilato. At napakahalagang testimony sa Scripture, 1 Timothy 6:13. I direct you in the presence of God, who gives life to all things, and of Jesus, of Christ Jesus, who testified the good confession before Pontius Pilate. So dito, maganda ito kapatid. Kailangan mayroong magpatunay na ang Panginoong Hesus ay walang kasalanan. Kaya dito, maganda itong pagkakagamit kay Pilato na maaaring ginamit ang Panginoon si Pilato upang sa gayon masabi dito sa mga nakikinig ng mga Hudyong leaders at mga Hudyong crowd na ang Panginoong Hesus walang kasalanan. Si Pilato lamang ang only person na nagbigay sa Panginoong Hesus ng honest and objective hearing and cross-examination. Alam niyo mga kapatid, konti na lang
Kristiyano na si Pilato. John 18:31. Sinabi sa kanila ni Pilato, kayo na ang bahala sa kanya at hatulan ninyo siya ayon sa inyong batas. Subalit sumagot ang mga Hudyo, hindi ipinahihintulot sa aming pumatol ng kamatayan kaninuman. So, umiiwas po si Pilato sa isang napakabigat na responsibilidad. No, makikita natin ang kahinaan ng karakter ni Pilato. Sa kanyang tingin, kapatid, wala talagang kasalanan ng Panginoong Hesus. Pero wala po siyang lakas ng loob para palayain ang ating Panginoong Hesus. So, pinipresyon nila si Pilato. No, nagsisigaw, patayin, patayin, ipako sa krus. Ito yung kapatid, yung katuparan ng sinabi ng Panginoong Hesus kung paano siya mamamatay. John 18:32, sa gayon natupad ang sinabi ni Hesus nang ipahawating niya kung paano siya, kung anong paraan siya mamamatay. So alam na natin kung paano namatay ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng crucifixion o pagpapako sa krus. Kapatid, yung crucifixion o pagpapako sa krus ng tao, pahirap sa krus, ay hindi Jewish punishment. Yan po ay punishment ng mga Romano. Kaya kung tatanungin niyo po, kapatid, no, yung cross is not a symbol of Christianity. Symbol po yan ng kalupitan ng mga Romano. No? Kasi hindi po yan ang pamamaraan ng mga Hudyo, kundi yan ay pamamaraan ng mga Romano para patayin at pahirapan ng isang tao. John 18:33-35. Si Pilato ay pumasok uli sa palasyo at pinatawag si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya. Sumagot si Jesus, galing ba sa sarili mo ang tanong na iyan? O may ibang nagsabi sa iyo tungkol sa akin? Tugon ni Pilato, sa tingin mo ba ay Hudyo ako? Ang mga kababayan mo at mga punong pare ang nagdala sa iyo rito, ano ba ang ginawa mo? Ang unang tanong ni Pilato implied ng kanyang walang alam at pagkagalit sa Panginoon. Frustrated na siya. No? Ayaw niya ng pressure. Ayaw niya na makisali sa gulo ng mga Hudyo. At ang pangalawang tanong niya, naghahanap siya ng impormasyon ng katotohanan mula sa Panginoong Hesus. At ang sinagot ng Panginoong Hesus, John 18:36, Jesus answered, my kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants would be fighting so that I would not be handed over the Jews. But as it is, my kingdom is not of this world. Ito yung magandang sinabi ng Panginoon. Maraming pagkakataon, hindi sumasagot ang Panginoong Hesus. Pero time na para ipaalam sa lahat ng nandoon, time na para ipaalam kay Pilato na siya'y sumagot. Ang sabi ng Panginoong Hesus, my kingdom is not of this world. Since na nagkasala po si Adan at si Eva, mga kapatid, nakurap na po itong mundo. Pati itong ating body na perfect sana, nakurap po ng kasalanan. And since yung mga Hudyo nireject ang Panginoong Hesus as their Messiah, ang kanyang pagbabalik dito sa lupa ay naghihintay po ng tamang panahon. Pero hindi po ibig sabihin ang lahat ng mga Hudyo ay hindi maliligtas. No? Ang mga Hudyo po ay aminin na natin, ang bansang Israel ay bansang pinili ng Panginoong Diyos.
Kaya lamang kahit pinili po sila, hindi po lahat ay maliligtas. Naghihintay lamang po ng tamang panahon na ang mga Hudyo ay magbabalik loob sa Panginoong Diyos. Kaya ang sabi nga ng Apostol Pablo, hindi po tayo dapat magmalaki sa mga Hudyo dahil nabaling sa atin ang pagmamahal ng Diyos. Samantalang yung mga Hudyo, binaliwala ang Panginoong Hesus. Pero dadating ang panahon kapag ang mga Hudyo, ang mga bansang Israel, nagbalik loob sa Panginoon, yun ang time na babalik na ang ating Panginoong Hesus. Nung sinabi ng Panginoong Hesus, "My kingdom is not of this world." Ibig sabihin, kapatid, itong mundo ay hindi kingdom ng Panginoon. Ang sinasabi niya, no, hindi ito spiritual kingdom. No? Hanggat hindi bumabalik ang Panginoong Hesus, hindi po magiging perpekto itong mundo. Kaya po, mga kapatid, makikita nyo, meron digmaan, makakadinig kayo ng mga sakunan. So, patuloy ang digmaan, maraming kalamidad, maraming problema, at napaka-unfair na mga nangyayari dito sa mundo. Sapagkat itong mundo na ito ay hindi kingdom ng ating Panginoong Diyos. John 17:14-16. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapotan sila ng sanlibutan, sapagkat hindi sila taga-sanlibutan. Tulad ko na hindi taga-sanlibutan, hindi ko idinadalangin kunin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama at hindi sila taga-sanlibutan. Tulad ko na hindi rin taga-sanlibutan. Kapatid, ito yung prayer ng Panginoong Hesus. No? Tayong mga Kristiyano, tayong mga anak ng Diyos, no, are in this world, but they are not of this world. Nandito tayo sa mundo, pero hindi tayo taga rito. Napakalinaw, panalangin po yan ng Panginoong Hesus sa ating Diyos Ama. And as the citizen of the kingdom, kailangan po ang ginagawa natin, taga-kingdom ng heaven. No? Gumagawa tayo ng parang taga-heaven, nag-iisip, at nagsasalita ng mga kalooban ng Panginoon, ng mga patungkol sa kaharian ng Diyos. Hindi ito talaga, kapatid, dapat tanging nating tinitingnan yung ating tunay na pupuntahan, yung tunay na ating bahay. Pansamantala lamang ito ka. Kaya kapatid, kung meron ka mang nararamdaman, kung meron mang nakikita mo unfair ang nangyayari, tingnan mo yung eternity. Huwag yung ngayon. Huwag mo tingnan yung mga paghihirap mo ngayon. Mas maganda yung kalalagyan natin doon sa kabilang buhay. Masabi ng mga iba, kaya hindi sila sumusunod sa Panginoon. Sabi na, kaya sila hindi nagseseryoso sa iba. 20 man lang ako, 30 man lang ako, hindi muna ako magseseryoso. Pag magseseryoso na ako sa Panginoon, mga 50 na ako, 60, kaya muna ako mag-enjoy. No? Bakit kaya ganun yung mga pag-iisip ng ibang tao? Pwede mo naman pagsamahin yung pag-enjoy mo at paglilingkod mo sa Diyos. Bakit ka pa maghihintay ng 50 o 60 ka na? Sino dito, kapatid, nakakasigurado bukas nandito pa? Sa isang linggo nandito pa? Sa isang taon nandito pa? Walang makikita tayo sa Bible na promise ng Panginoon. So dapat, kapatid, habang meron binibigay na lakas ang Panginoon, habang may binibigay na taon ang Panginoon, alam natin meron tayong purpose dito sa lupa. Meron pang pinapagawa sa atin. Kapag gising mo sa umaga, malakas ka, meron kang hininga. Magpasalamat tayo, Panginoon, salamat sa bagong lakas, salamat sa bagong buhay. Alam ko, meron ka pang pinapagawa sa akin. Meron ka pang purpose sa akin. At alam ko ba yung pinaka-purpose natin dito sa mundo?
lagi po natin babanggitin ito para hindi natin makalimutan. Una nating purpose, love God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Number one purpose natin. Pangalawa, love your neighbor as yourself. Huwag natin kalilimutan palagi, lagi natin sasauluhin yan. Yun po yung greatest commandment sa atin. At pangalawa, yung greatest commission natin. So, go and make disciples. Number one po yan. Kailangan pagkagising mo, Lord, sino kaya makakausap ko ngayon? O lumipas ang isang araw, wala akong nakausap patungkol sa word mo. Sana itong week na ito, meron akong makausap. Sana sa pangalawa may marunong makausap. Sa pangalawa, baptizing them. So, babautismuhan natin sila, tanda na sila'y sumusunod sa ating Panginoong Hesus. And pangatlo, teaching them to obey. So, patuloy yung pagtuturo natin para nang sa gayon, makasunod sila sa ating Panginoon. So mga kapatid, tulad ng sinabi ko, huwag po tayong magtatampo sa kasalukuyang buhay, no? Kung merong pagka-unfair, kung merong sakit tayo, kung merong problema tayo sa mga relasyon, yung sitwasyon mo ngayon kapatid, yun yung gamitin mo para ipalaganap o sabihan o ibahagi, i-share sa mga nakakausap mo yung kabutihan ng Panginoon. Sino ba yung kapatid dito yung hindi binibigyan ng blessing ng Panginoon? Sino ba yung hindi nakakakita ng kabutihan ng Panginoon? At ano po yung conclusion ni Pilato? No? John 18:37-38. Titingnan natin kung ano yung purpose ni Pilato. Sabi ko, lahat ng tao merong purpose. Kung gano'n, ang sabi ni Pilato, isa ka ngang hari. Sabi ni Pilato, sumagot si Jesus, ikaw na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ay pinanganak at naparito sa sanlibutan, upang magpatotoo tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking dinig ang sinumang nasa katotohanan. At ano ba ang katotohanan? Tanong ni Pilato. Pagkasabi nito, muling lumabas si Pilato at sinabi ng sa mga Hudyo, wala akong nakikitang dahilan upang hatulan siya. Ano po ang hatol ni Pilato? Dito po sa Gospel ni John, na-record ang pinaka-importanteng trial. Sabi ni Pilato, I find no guilt in him. First, unbiased, pinaka-makatarungang examination. Ang sabi niya, wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Si Pilato ang pinaka-impartial judge. Walang hinihilingan, walang pinoprotektahan. At ano po yung mga conclusion na nadagdagan? Hindi ko nadagdagan ang servisyo naman. Ano po ang inyong conclusion? No? Innocent? Inosente. Walang kasalanan. So parang natin, kapatid, sabi ko nga kanina, Kristiyano itong si Pilato. Tama ba? Why? Kasi alam lang, sabi ng mga pilosopo, alam nyo, dapat talaga si Pilato dapat yan maligtas. Sabi ng punta niya, why? Kung hindi dahil kay Pilato, hindi yan mapapako sa krus. So hindi mababayaran ang ating mga kasalanan. Tama? Kung pinalaya ni Pilato ang Panginoong Jesus, walang Kristo o Jesus Christ na mapapako sa krus. Tama, di ba? So dapat Kristiyano at ligtas. Si Pilato, mayroong utang na loob tayo. Tama, kapatid? Mali. Why? Sapagkat before the foundation of the world, hindi pa tayo pinapanganak, hindi pa pinapanganak ang bawat isa. Nakita ng Diyos na si Pilato
Pilato ay hindi mananampalataya sa Panginoong Hesus. Yon ang omniscience ng ating Panginoong Diyos. Kasi kung si Pilato ay tatanggap o mananampalataya sa Panginoong Hesus, kukuha ng iba ang Panginoon na hindi tatanggap at magkakalulo sa ating Panginoong Hesus. Yung po ang sinasabi na isang katangian ng Diyos, na omniscience. Alam niya ang lahat ng bagay. Luke 23:5-7. Ngunit iginit nila sa kanyang pagtuturo ay inuudyukan nilang niyang himagsik ang mga taga-Judea. Nagsimula siya sa Galilea at ngayon narito na. Nang marinig ito ni Pilato, itinanong niya kung si Jesus ay taga-Galilea nga. At nang malaman niyang si Jesus ay sakop ni Haring Herodes, pinadala niya si Jesus kay Herodes na nagkataon namang nasa Jerusalem ng mga araw na yon. So sobrang pressure na naabot itong si Pilato sa mga Hudyo. Nalaman ni Pilato na siya po ay isang taga-Galilea, from Galilee. At itong si Herodes ay nandoon sa Jerusalem ng mga panahon na yun. At nakakita ko ng opportunity itong si Pilato para makatakas na naman. Para hindi niya mahatulan ng Panginoong Hesus. So pinadala niya ngayon kay Haring Herodes. May alitan sila ni Herodes ngayon. So nagkaroon siya ng pagkakataon na baka maging magkaibigan kami ni Herodes. Pag ipinadala ko to, si Jesus Christ sa kanya. Luke 23:8-12. Fifth trial. Nasa fifth trial na tayo. Tuwang-tuwa si Herodes nang makita niya ang Panginoong Hesus. Matagal na niyang ibig makita ito sapagkat marami siyang nababalitaan tungkol dito. Umaasa si Herodes na gagawa ng si Jesus ng ilang himala at nais niyang makita yun. Marami siyang itinanong kay Jesus, ngunit hindi ito sumagot kahit minsan. Samantala, ang mga punong pare at mga tagapagturo ng kautusan ay nakatuyo doon at walang pakundangang pinararatangan si Jesus. Siya'y hinamag at tinuyan ni Herodes at ang mga kawan nito. Siya ay dinamitan niya ng magharang damit at ipinabalik kay Pilato. At ng araw din yon, naging magkaibigan sina Herodes at Pilato na dati magkagalit. So makikita natin dito yung very excited si Herodes na makita ang Panginoong Hesus. Nadinig niya yung mga ginawang mga milagro ng Panginoong Hesus at gusto niya kahit isa mag-perform ang Panginoong Hesus ng milagro. Gusto niyang ma-entertain siya ng ating Panginoong Hesus. Ngunit ano ang ginawa ng Panginoong Hesus? Tumahimik lamang ng Lord at nag-refuse siya na gumawa ng mga miracles. At galit na galit si Herodes dahil hindi sumunod ng ating Panginoong Hesus na gumawa ng milagro. So ang ginawa nila, inutusan ang mga kawal, torturein nyo na yan. No? Gawin nyo na ang dapat yung gawin dyan. Bugbugin, sipahin, sampalin, sa bunutan. And they mock him, insulto, niligyan ng tinik na korona at sinuutan ng magarang palaban na kulay-ube. Bilang insulto, kapag kulay-ube, royal color, insulto ng Panginoong Hesus ay hari ng mga Hudyo. At mula noon, nung pinadala ni Pilato ang Panginoong Hesus kay Herodes, naging magkaibigan po sila. So wala pong nakuhang fair trial ang ating Panginoong Hesus kay Herodes. The sixth trial, John 18:39. Ngunit ayon sa inyong kaugali-ulian, dapat akong magpalaya ng isang bilanggo sa pista ng Paskwa. Ibig ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo. So nakakita na naman ng opportunity itong si Pilato
napapalaya ang Panginoong Hesus. No, nagtatanong sila, di ba meron pa yung kaugalian na dapat magpalaya ako ng isang bilanggo sa pista ng Pasko. So gusto niya talaga mapalaya ang Panginoong Hesus. However, Pilate mocked the Lord and called King of the Jews. No? But the Jewish leaders, no, under the control ni Satan, hindi mo sila titigil hanggat hindi namamatay ang Panginoong Hesus. John 18:40, hindi, sabi nila, sigaw nila, hindi siya, kundi si Barabas. Si Barabas ay isang tulisan. Kapatid, nakakalungkot naman sobra ito. Ang Panginoong Hesus na walang kasalanan, puro kabutihan na ginawa, mga milagro para sa mga tao, pagpapagaling ng mga may sakit, bumuhay ng mga patay. Sobrang nakakalungkot naman ito. Na pinili na panayahin si Barabas na isang tulisan. Pag sinabing tulisan, kapatid, pag nanakaw yung mga yan, pumapatay din yan. Ang English word ng Barabas, robber. Maaaring ito po'y professional na magnanakaw, maaaring ang trabaho niya talaga pagnakaw, maaaring siya yung head ng mga sindikato sa lugar na yun. And yet, mas pinili nila palayain si Barabas kaysa sa ating Panginoong Hesus. Yan po yung religion, kapatid. No? Mas pipiliin nila ang kanilang kapakanan, ang kanilang kabutihan, kaysa sa katotohanan. Why once ang Panginoong Hesus pinalaya ni Pilato, masisira na yung kanilang mga kinabukasan, masisira na yung kanilang mga business, hindi na sila kikita. Sa Panginoong Hesus na sila pupunta sa kanila, sa Panginoong Hesus na sila sasampalataya. At mayroong magandang account na sinabi si Matthew. This is very interesting, mga kapatid. Matthew 27:19. Bukod dito, nang si Pilato ay nakaupo sa hukuman, nagpasabi ang kanyang asawa, huwag kang makialam sa usapin ng taong yan. Wala siyang kasalanan. Labis akong nahihirapan dahil sa aking panaginip kagabi tungkol sa kanya. This dream, kapatid, itong panaginip na ito ay maaaring galing ito sa away. Dahil ayaw ni Satan na mapako sa cross sa ating Panginoong Hesus at bayaran ang lahat ng ating mga kasalanan. Na mabayaran sa cross ang kasalanan ng buong sa katawan. Mas gusto ni Satan na batuhin na lamang ang Panginoong Hesus hanggang sa mamatay at hindi matuloy ang plano ng Diyos. At maganda yung sinabi ng asawa ni Pilate, this righteous man. May nagpatotoo na naman na ang Panginoong Hesus ay righteous, walang kasalanan. John 19:1-3. Kaya't pinabuhan ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. Ito na naman, kapatid. Kung titingnan natin, sobra-sobra, grabe talaga yung tinanggap ng Panginoong Hesus. From the first trial, second trial, may gumugulpi na sa kanya, may nambububog na. Ito na naman si Pilato. Pinahagupit na naman ang Panginoong Hesus. Ang mga kawal ay kumuha ng halamang tinig. Ginawa itong korona at pinutong kay Jesus. Siya ay sinuotan nila ng balabal na kulay ube. Lumapit sila sa kanya at sinabi, mabuhay ang hari ng mga Hudyo, at kanilang pinagsasampal si Jesus. Yung Lord, literally, kapatid, is came alive. Halos matalupan ang Panginoong Hesus. Sabihan ka ng hari ng mga Hudyo, pagkatapos pagsasampalin ka lang naman. Totoo kaya itong mga sinasabi ng mga taong ito?
paulit-ulit ipinahiya, paulit-ulit insulto, paulit-ulit sinampan. Meron pa mga account sa sinabi, yung sugat ng Panginoong Jesus, nilalagyan ng asin para lalong maramdaman yung hapde sa sugat ng ating Panginoon. John 19:4-5. And then Pilate came out again and said to them, "See, I am bringing him out to you, so that you will know that I find no grounds at all for charges in his case." Jesus then came out wearing the crown of thorns and the purple robe. And Pilate said to them, "Behold the man." Ito na yung sukdulan, mga kapatid. Ayaw ni Pilato na maparusahan ang Panginoong Jesus para sa kanya, inosente. Kaya sinabi niya, "Behold the man." Alam na yung "behold the man" ay isang prophecy na naman from Zechariah 6:12. But still, they reject Jesus Christ. Nagsalita na naman ng isang propesya si Pilato, "Behold the man," ay alam ng mga Jewish leaders ang ibig sabihin. Pero talagang nagsarado na ang kanilang mga isipan. Hindi kami maniniwala dyan. John 19:6. Now when Pilate saw that he was accomplishing nothing, but rather that a riot was starting, he took water and washed his hands in front of the crowd, saying, "I am innocent of this man's blood. You yourselves shall see." Nandun yung crowd, napakaraming crowd, nandun yung mga religious leaders, sinisigawan si Pilato, "Ipako sa krus, ipako sa krus, patayin, patayin." At pinili ng mga taong ito, no, na dati ang sinisigaw, pagpasok sa Jerusalem, "Hosanna, Hosanna, purihin ng Diyos, ang kaligtas, iligtas mo kami," sabi nga ng ating MC. Ngayon napalitan ng "Ipako sa krus, ipako sa krus, patayin, patayin." So si Pilate, dahil nakapressure siya, ayaw na ng riot, ayaw na ng gulo. So kumuha siya ng lagayan ng tubig, nagbugas ng kamay, sabi niya, "Wala akong kinalaman sa dugo ng tao nito." Matthew 27:24. Yun na pala yung pinasa ko nila, no? Very frustrated. Sabi niya sa sarili, "Wala na akong magagawa." Magkakagulo, magkakarayot. Kapag galit na itong mga John, sabi niya, "I am innocent of this man's blood. You yourselves shall see." Mga kapatid, do you think yung paghuhugas ng kamay ni Pilato makakasave sa kanya sa eternal condemnation? There is always eternal punishment attached to everyone who rejects Christ as Savior. Yung rejection sa Panginoong Jesus ang kaisa-isang kasalanan na hindi binayaran ng Panginoong Jesus. John 3:18. The one who believes in Him is not judged. The one who does not believe has been judged already because he has not believed in the name of the only Son of God. Rejection sa Panginoong Jesus. Kapag i-reject mo ang Panginoong Jesus bilang iyong Lord and Savior, yun ang magpapapunta sa iyo sa kapahamakan. Ano po ang tinuturo sa atin ng mga napag-aralan natin, mga kapatid? Kung si Pilato na hindi Kristiyano, na-recognize niya ang Panginoong Jesus kung sino siya, an innocent man, walang kasalanan, despite lahat ng kasinungalingan and false accusation na dinabato sa kanya. Then, kapatid, it's time for us na ma-discover natin kung sino ang Panginoong Jesus sa buhay natin. Jesus Christ is not just
an innocent man, or great teacher. Jesus Christ is the unique God-man, no? The only qualified person na pwedeng magligtas sa atin, na pwedeng magligtas sa bawat isa sa atin. Mahalaga po kapatid na makilala natin ang Panginoong Yesus, yung sinasampalatayanan natin. Jesus cannot be just a good man. If Jesus is only just a good man, maaaring meron po siyang mga katulad. Meron siyang may mga righteous man din. Pero ang Panginoong Jesus ay nag-iisa po. Siya ay unique person in the universe. The only unique person in the universe. Hindi nagkasala ang Panginoong Jesus. At kahit kailan, hindi po siya pwedeng magkasala. Ito mahalaga may turo natin kapatid. Yung proof that Jesus is God. He claimed to be God. But He answered them, "My Father is working until now, and myself am working. For this reason, therefore, the Jews were seeking all the more to kill Him, because He is not only was breaking the Sabbath, but also was calling God His own Father, making Himself equal with God." So dito makikita natin kapatid, kine-claim ng ating Panginoong Jesus na siya ay co-equal sa Diyos Ama. No? Maraming verses po yan sa Bible, hindi na natin papahabain. Siguro sa mga ibang pagkakataon, tatakin natin. Huwag po kayong malilito, ang Panginoong Jesus ay 100% man and 100% God. Wala po tayong pagtatalunan kung sinasabi ng Bible, siya ay nauuhaw, siya po ay natulog, siya po ay napagod, siya po ay umiyak bilang tao. Pero pag uusapan natin ay bilang Diyos, hindi po siya pwedeng mauhaw, hindi po pwedeng siyang matulog, hindi po pwedeng siyang mapagod. No? He can give you eternal life, John 3:15, so that everyone who believes will have eternal life in Him. Sino ba lamang ang makakapagbigay ng eternal life? Diyos lamang ang pwede makapagbigay niya, kapatid. Hindi pwedeng ibigay yan ng tao. He can forgive your sins. Matthew 9:2b, take courage, son, your sins are forgiven. Isa sa pinakamahalagang proof ng Panginoong Jesus ay Diyos. Siyempre, yung number one yan, yung siya po ay nag-resurrect ko na buhay niya muli. Pero iba rin ito. Iba rin po itong pag sinabing pinapatawad ko ang iyong mga kasalanan. Sabi ng isang profesor, ito medyo kakaiba kasi ito eh. Pag nagpatawad ka ng kasalanan, kakaiba ito. Suppose si Kuya Ben, wala si Kuya Ben, no? Nagkasala sa akin, papatawarin ko si Kuya Ben. However, kung si Kuya Ben nagkasala sa akin at sabihin ni Kuya Sandy, pinapatawad kita, Kuya Ben. Anong logic doon, kapatid? Anong logic doon? Ang pwede lang gumawa noon ay Diyos, sapagkat kung kasalanan ng iba at kasalanan ng lahat ng tao ay against sa Diyos. Pagkakasala yun sa Diyos. So parang sabi ni King David na mag-commit siya ng adultery, no, at pinalala yung pagpatay sa asawa na ni Bathsheba, sabi niya sa Psalm 51, sa iyo lamang, O Diyos, ako nagkasala at wala ng iba. I have sinned and done what is evil in your sight. Pagamat alam na nagkasala siya sa asawa kay Bathsheba, pero sabi niya, sa iyo lamang, O Diyos, ako nagkasala. Tandaan, kapatid, only God forgives sins. No, kaya galit na galit ang mga leader sa Kanya dahil kiniklaim ng Panginoong Hesus na siya ay Diyos. Jesus is eternal. John 8:58. Before Abraham existed, I existed,
eternally. Paano nangyari yun? Ayaw maniwala naman po. Kailan ka lang kayo pinanganak pero sabihin mo, mas matanda ka pa kay Abraham, sabi ng mga religious leaders. John 1:1-3 and 14. Nang pasimula ay naroon na ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Sabi doon, nang pasimula, nandoon na raw yung salita. Sino yung salita? At ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Verse 14. Verse 14. Walang verse 14. At ang sabi po doon sa verse 14, and the Word became flesh. At naging tao ang salita. Sino yung naging tao? Ang sabi dyan, yung salita ay Diyos. Ang Panginoong Jesus ang binabanggit na nagkatawan tao o naging tao, naging flesh. John 10:30-33, ako at ang Ama ay isa. Muling dumampot ng bato mga Hudyo upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi niya sa kanila, marami akong pinakita sa inyo na mabubuting gawa mula sa Ama. Alin sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Sumagot ang mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa, kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa kapaglamas na kanan mo sa Diyos, sapagkat ipinapantay mo ang iyong sarili sa Diyos. Gayong tao ka lamang. So mga kapatid, napakaliw, hindi ko na ipapaliwanag. Kasi maraming pinamaliwanag pa dito. So, na ako at ang amang isa at may mga reliyon o tagapagturo at tanongin pa, saan sila iisa? So, basahin mo lang yung kasunod. Saan sila nag-isa sa pagiging Diyos? Sila po isa. Mga kapatid, hindi po totoong walang sinabing direkta ang Panginoong Jesus sa Bible na siya po ay Diyos. Mag-isip po tayo mabuti. Dalawa po lang yan, kapatid. Dalawa lang yan. Either Jesus is God or Jesus is a liar. Mamili ka. Ang Panginoong Jesus ba ay Diyos o ang Panginoong Jesus ay sinungaling? Sa dinami-dami ng sitas, sa dinami-dami ng verses sa Bible, na nagpapatunay ang Panginoong Jesus, ewan ko bakit itong mga taong, mga relihiyon, ayaw maniwala na ang Panginoong Jesus ay Diyos. Philippians 2:6-11. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, husay niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at mamuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus, dahil dito siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. At sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Hebrews 1:10. Bibilisan na lang natin ito. Sabi pa rin niya, Panginoon, nang pasimula'y nilikha mo ang sanlibutan, at ang mga kamay mo ang siyang gumawa ng kalangitan. Yan din po yung sinasabi sa Psalms 22:16. Basahin na rin natin. Isang pangkat ng salarin sa aking nakapaligid, para akong nasa gitna ng mga asong ganin. Ang
ang kamay at paa ko'y kanilang pinupunit. Kitang-kita ko ang lahat ng aking mga buto. Ito yung kapatid sinasabi ko sa inyo, na yung katawan ng Panginoong Hesus, sa paggagawin na may mga kawit, mga tinig, halos labas na yung kanyang buto. Kitang-kita ang lahat ng aking mga buto, tinitingnan at nilalait ng mga kaaway ko. Mga damit ko'y kanilang pinagsugalan at mga saplot ko'y pinaghati-hatian. Kapatid, hindi napakahirap i-imagine na ang Panginoong Hesus inumaran. Maaaring kung siya po'y walang saplot talaga. Na nakikita natin meron pang kapirasong saplot doon sa pinipaint ng mga tao bilang pagdaan ba rin siguro. Pero ang totoo niyan, kapatid, ikaw mag-iinsulto, magtitira ka pa ba? Sabi, pinaghati-hatian, pinagsugalan, wala talagang natira. Ganyan, kapatid, ang hirap at pasakit na ginawa ng Panginoong Hesus. Kapatid, when Jesus Christ said, it is finished, finish na yung nakaraan at finish na rin po yung kasalukuyan. Mga darating pa. Binayaran ng Panginoong Hesus lahat ng kasalanan ng sanlibutan. Yung nagdaan, yung ngayon at yung mga kasalanan pang darating. Yung penalty of sin, kapatid, yun yung binayaran ng Panginoong Diyos. Sasabihin ko pong muli, kapatid, He paid the penalty of sin. Yung kabayaran ng ating kasalanan, yun po ang binayaran ng ating Panginoong Hesus. Wala ka nang dapat idagdag. Kung sinabi ng it is finished, tapos na. Yung gawa ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya kapatid, huwag kang mag-aalala. Sakaling nasa dulo ka na ng iyong buhay, huwag kang mag-alala kung sa heaven ka mapupunta o hindi. Kung meron kang Kristo, kung sumasampalataya ka sa ating Panginoong Hesus, sure na sa heaven ka pupunta. 1 John 5:13, sinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ito yung pinakasusay, kapatid. Ito yung patotoo ni Apostol Juan. Sabi niya, kailangan malaman niyo ito. Sinusulat ko ito sa inyo para ito yung katotohanan. Huwag kang mag-alala. No? Na kayong sumasampalataya, nananalig sa ating anak ng Diyos na Panginoong Jesus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, hindi ba napakaganda ng plano ng ating Panginoong Jesus? Yung amazing grace ng Panginoong Jesus na ibigay niya na sa atin. Yung precious gift niya sa atin na ibigay na. At wala pong makakapantay niyan, kapatid. Walang makakapantay sa pag-ibig ng Diyos. Napakaganda po ng sabi ni Apostol Pablo sa Romans 8:38-39. Sapagkat natiti akong walang makapaghihiwalay sa Kanya, makakapaghiwalay sa atin, sa ating pag-ibig, sa Kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o buhay, ibig sabihin kahit po tayo mabuhay na mahaba pang panahon o mamatay, sabi kahit daw yung anghel o pamunuan o anumang kapangyarihan, hindi makakapaghiwalay sa pag-ibig sa atin. Yung kasalukuyan o yung hinaharap, yung kataasan o yung kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kaya kapatid, huwag po tayong sobrang malulungkot. Huwag po tayo masyadong alisin na yung pag-worry.
Alisin niyo po yung sobrang pag-aalala, pagkatakot, sapagkat kapatid, hindi naman ito yung ating tahanan. Naibigay na ng Panginoong Diyos yung tunay na regalo sa atin. Yung pinaka-best na regalo sa atin. Nasolusyon niya na yung pinaka-pangit na gawa ng tao ay. Kaya dapat kapatid, bawat ating sa ating mga buhay, huwag tayo mawawalan ng oras para magpasalamat sa Diyos. Araw-araw, oras ang pasalamat tayo sa Diyos. Sapagkat tulay ng Diyos ay napakabuti at tulay ng Diyos ay tunay na mapagmahal. Tayo ba'y manalangin? Manaming Diyos, Abanhan, tunay po na napakayaman na yung mga salita. Bagamat maliit lamang po yung aming kaisipan, ang aming karunungan. Pero salamat po, Panginoon, sa mga taong nagsulat ng Bible, ng mga nakinasihan ng Banal na Espiritu, upang sa gayon, mabalikan namin, O Diyos, matunghayan namin ang iyong kabutihan. Makita namin, Panginoon, yung plano mo sa bawat isa. Salamat, O Diyos, sapagkat sa pamamagitan ng pagkamatay ng aming Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo, nabayaran mo lahat, nabayaran ng aming Panginoong Yesus lahat ng aming mga kasalanan. At sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Kanya, sa pamamagitan ng maniniwala at pananalig sa ginawa ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo, kami po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at makakasama ka namin, Panginoon, sa tamang panahon. Salamat po ng maraming Panginoon, sa lahat ng mga anak mo na narito at gayon din sa mga anak mo na nakikinig lamang sa internet, O Diyos. Kayo po ang mag-bless, kayo po magpala, Panginoon, at naway tumimo sa aming mga isipan at puso itong mga kabutihan ginawa mo sa amin. Salamat, Panginoon,